Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Samuel, taong 1958. Mindoro. Noong mga panahong ito, binata pa lang ako at naninirahan kasama ang aking ina. Isa sa pinagkakakitaan ko noon ay ang pagmimina, kasama si Tio Ernesto at ang anak niyang si Wilma. Anak, nasabi mo na ba sa Tio Ernesto mo na gusto mong sumama sa kanila ni Wilma sa bundok kung saan sila nagmimina? Oo nga po, hindi pa po, Nay. Siguro mamayang hapon. Pupuntahan ko po si Tio Ernesto sa bahay nila para sabihin sa kanya tungkol doon. O sige, ikaw bahala. Siya nga pala, narinig mo na ba ang balita tungkol sa nangyari sa kabilang baryo? Ano naman pong balita yan, Nay? May ilang taga roon ang nabiktima ng aswang. Diyos ko! Natagpuan lang na wala ng buhay sa palayan. Wak-wak pa ang tiyan at halos wala nang natira sa mga laman loob ng mga taong yun. Ay, naku po. Nagsisimula na namang magasik ng kasamaan nila ang mga aswang na yan, Nay. Naku, panigurado sa mga susunod na araw kaya linggo. Maging dito sa baryo natin. Naku, magkakaroon din ng mga pabibiktima ng mga hayop na yan. Ay kaya nga nababahala na rin ang mga kanayon natin dahil doon. Samuel, kapag umalis na kayo ng Tio Ernesto mo, mag-iingat kayong tatlo sa mga aswang. At baka may makainkwentro kayong mga ganong nilalang. Delikado yan. At baka pati kayo ay mabiktima pa ng mga ito. Basta wag po kayong mag-alala, Nay, ha? Hindi po ako mapapahamak sa mga aswang na yun. Naku, subukan lang nila, no? At makakatikim talaga sa akin yung mga aswang na yan. Marunong yata makipaglaban tong anak ninyo, no? Dahil sinanay ako ni Tio Ernesto. Ay, ikaw talaga, Samuel. Kahit na, huwag ka pa rin pakampante. Oo na po, Nay. Hindi na umimik noon si Nanay. Kinahapunan, nagpaalam ako sa kanya na pupunta ako sa bahay ni Tio Ernesto para kausapin ito sa balak kong sumunod sa kanilang pagmimina. Hinayaan ako ni Nanay at pinagsabihan na huwag magpapagabi ng uwi. Kaya tumangulang ako sa kanya. Pagkarating ko naman sa bahay ni Tio Ernesto, naabutan ko sila ni Wilma na nagkakape. Oh, Samuel! Ay mabuti naman at napadalaw ka rito sa bahay namin. May kailangan ka ba? Ang totoo po niyan, Tio, gusto ko lang po sana kayong makausap. Gusto ko po sana sumama magmina sa inyo sa pupuntahan ninyong bundok ni Wilma. Naku, sayang din po ang kikitain kung sakali. Kung gusto mo talagang sumama, di sige. Ialis tayo. 4 araw mula ngayon, ha? Papupuntahin ko na lang din si Wilma sa bahay ninyo sa araw na yon. Sige po, Tio Ernesto. Naku, maraming salamat po, ha. Isa nga po pala, Tio. Totoo po ba na nananalasa na naman ng mga aswang sa kanayunan? Sabi kasi ni Nanay sa akin may natagpo ang bangkay sa kabilang baryo At aswang daw ang nambibiktima. Naku, Samuel, huwag ka nang magtataka pa sa mga bagay na yan. May mga aswang sa mga nayon dito sa atin. Kaya naman hindi na imposible na bumalik ulit sila para manalasa. Malay natin, may mga tribo na pala mga aswang na naninirahan sa isa sa mga baryo rito. Kaya nga po Ay naku, wala talagang magawa mga nilalang na yun no? Dapat talaga sa kanila tinutugis at pinapatay Gaya ng ginagawa ng mga tao noon. Nakalimutan ko na nga pong pangalan ng bantog na mananugis, yung ikinakwento sa akin ni Nanay. Basta wag mo nang isipin ang tungkol doon. Kung sakali bang hanggang dito sa baryo natin manalasa sila, may siguradong pagsisisiyan nila ang bagay na yun, no? At hindi papayag yung mga taong nandito sa atin na manalasa mga nilalang na yun, no? Abay lalo na ako. Haharapin ko sila at papatin kapag nagkataon. Naku, ako rin po. Subukan lang talaga nila.
O di ba? May kakayahan naman tayo makipaglaban kaya hindi dapat tayo matakot sa mga nilalang na yon. Ay teka siya nga pala, tungkol sa pagbibina kailangan pala magtagal tayo sa bundok na pupuntahan natin ha. Alam mo namang may mga kakumpetensya rin tayong ibang tao pagdating sa bagay na yun kaya kailangan nating maunahan sila sa lugar nang sa gayon mas marami tayong makuwang ginto kumpara sa kanila. Sige po, Tiyo. Naiintindihan ko naman po yun. Mas mabuti nga po yung ganun nang mabantayan natin ang lugar kung saan tayo magmimina. Baka kasi maagahan nila Mawawalan pa tayo ng kikitain dahil doon. Yun nga din ang iniisip ko siya basta ha. Uunahan natin sila roon. Sige po. Naku, maraming salamat po, Tiyo ha. Mauna na po ako sa inyo. Maraming salamat po ulit. Sige Samuel, mag-iingat ka ha. Nang mga sumunod na araw, mas naging maugong pa noon ang bali-balita tungkol sa pananalasa ng mga aswang. Nagdalawang isip naman si nanay na payagan akong sumama kay Tio Ernesto dahil doon. Kinausap ko naman siya tungkol sa bagay na iyon. At dahil sa pagbibilit ko sa kanya, wala na ring nagawa ang aking ina kung hindi ang hayaan ako. Nang dumating nga ang araw na iyon, nagpunta si Wilma sa bahay namin. Gaya ng sabi ni Tio Ernesto sa akin. Uy, Kuya Samuel! Ako, mabuti naman at naubutan kita dito sa labas ng bahay ninyo. Uy, Wilma! Pinapunta ka ba rito ni Tio Ernesto? Oo, Kuya. Pinapasabi lang po ni tatay na mamayang alas 5 na tayo aalis. Papunta dun sa bundok kung saan tayo magmimina. Malayo-layo pa po yun kaya kailangan natin manatili roon ng 1 linggo. O kaya naman higit pa. Para naman makarami tayo ng mamiminang ginto, no? Ayos lang naman po siguro sa inyo yun, no? Tsaka kay Tia Kana. Ay, naku naman no. Nakausap ko na si nanay tungkol doon. O sige Wilma, sabihin mo kay Tio Ernesto na paghahandaan ko ng pag-alis natin ha. Nasabi na rin naman sa akin ni Tio ang tungkol sa mga kakumpetensya natin mga minero kaya tama si Tio na kailangan nating bantayan para hindi tayo maunahan ng mga yun. Oo nga po, Kuya Samuel. Yun din yung sinabi ni tatay sa akin Naku, paniguradong marami rin sila dun. Kaya siguradong wala na tayong makukuhang ginturon kapag naunahan nila tayo. Kaya nga, mananatili tayo roon ng mga ilang araw at gabi para hindi tayo masalisihan ng mga kakumpetensya natin, Kuya. Tama nga yun. Mas mabuti nga yun, Wilma. Sige na po, Kuya Samuel. Pumunta na lang po kayo sa bahay namin mamaya, ha? Hihintayin ka po namin ni tatay. Sige, Wilma. Naku, swerte talaga ni Tio Ernesto sa'yo. Dahil masipag ka rin maghanap buhay. Oo naman, Kuya. Lalo na't kailangan Siya, alis na po ako. Kita na lang po tayo mamayang hapon, Kuya Samuel. Okay, sige. Mag-ingat ka. Opo. Pagkaalis ni Wilma, pumasok ako sa loob ng bahay namin. Inihanda ko na ang mga gamit na dadalhin ko noon para sa aming pag-alis. Naidlip lang din ako at nang magising ako mga bandang alas 4 ng hapon, nagpasya na akong kumain. Saktong natapos na ako sa pagkain nang dumating si nanay. Anak, akala ko ba'y aalis kayo ngayon ni Tio Ernesto mo papunta sa bundok kung saan kayo magmimina? Opo nay. Tapos na po akong kumain at maghahanda na lang po akong umalis. Saktong nandito na po kayo kaya hindi ko na kailangan maghintay pa para magpaalam po sa inyo. Sige anak, mag-iingat kayo sa pupuntahan ninyong bundok ha. Matagal pa naman kayo mananatili roon. Ay naku, wag na po kayong mag-alala sa akin, nay. Kaya ko na pong sarili ko Basta wag niyo na pong isipin na mapapahamak ako ha. Dahil hindi naman mangyayari yun kasama ko naman po sina Tio Ernesto, tsaka si Wilma. Ay, alam ko naman yon, Samuel. Sadyang hindi ko lang mapigilan ng makaramdam ng pag-aalala. Lalo na't mawawali ka sa akin ng ilang araw. Isa pa, malay natin kung may mga aswang na nakatira sa bundok na yon. At baka sila pa ang magiging dahilan kung bakit papapahamak kayo ron.
Kayo po talaga, Nay. Kung ano-anong iniisip ninyo eh. Wala po mga aswang doon at kung meron man po, hindi ko naman po pababayaan ng sarili ko na mapahabak dahil sa kanila, no? Hindi rin po kami pababayaan ni Tio Ernesto roon, Nay. Oh, siya. Sige. Basta iingatan mo ang sarili mo roon, Samuel. Buhay at wala kang sugat na umalis rito sa bahay, dapat ganun ka ring babalik dito. Opo, Nay. Huwag din po kayo malungkot ha habang wala ako rito ha. Nakakapangit pa naman po ang pagiging malungkutin. Ikaw talaga, Samuel. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo roon at maging ang mga gamit na dadalhin mo. Anong oras na at baka hinihintay ka ng Tio Ernesto at ng pinsan mo? Nay, opo, sige po, Nay. Nagpaalam na ako noon kay Nanay at umalis sa bahay namin. Dumiretso na ako sa bahay ni na Tio Ernesto. Malayo pa lang ako sa kubo nila. Natanaw ko na sina Wilma na palabas doon. Nang makita nila akong dalawa, kinawayan ako ng pinsan ko. Dahil doon, binilisan ko ang paglakad hanggang sa makalapit na ako sa kanila. Oh, sakto lang din pala pagdating mo rito, Samuel ah. Oo nga po, Tio Ernesto. Nag-usap pa po kami ni Nanay dahilan para matagalan po ako eh. Ay nako, mabuti naman at hindi ka na talaga pinigilan ng nanay mo ngayon, no? Alam mo naman si Ate Kada, labis kong mag-alala yun sa iyo eh. Lalo na't kayong dalawa lang din ang magkatuwang sa buhay, hindi ba? Hindi po, Tio. Pinag-iingat lang po ako at baka may aswang nga daw po sa bundok na pupuntahan natin. Ay naku, yan talagang si Ate Kada, no? Ano, alis na ba tayo? Iaabuti ng halos 1 oras ang paglalakad natin kaya siguradong gagabihin tayo sa daan. Sige po, Tio. Bilisan na lang po natin ang paglalakad natin. O siya, sige, tayo na. Opo, Tio. Sinabi ko na kay Wilma na bukas na lang sana tayo alis. Pero naisip ko rin baka maunahan pa tayo ng ibang minero dun eh. Mas mabuti nang doon na tayo matulog ngayong gabi para maaga tayo makapagsimula bukas. Yun na magiging gawain natin sa ilang araw na pananatili natin doon. Ay naku, tama nga naman po kayo, Tio. Tsaka isa pa, kailangan din nating bilisan ng pagbimina doon. Bago pa man makarating ang iba nating kakumpetensya. Oo nga, Samuel eh. Basta yun ang gagawin natin, ha? Sige po, Tio. Uy, teka, Wilma. Uy, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tumatahimik dyan ah. Ayos lang ako, Kuya Samuel. May iniisip lang ako eh. Tungkol doon sa sinabi mo kanina. Yung tungkol ba sa aswang? Oo, Kuya eh. Hindi rin kasi malabo yung iniisip ni Tia Kani. Paano kung tama nga na may aswang nga ron? Ako, Wilma. Huwag mo nang isipin ang tungkol doon. Binibigyan mo lang naman ng takot at pangamba yung sarili mo eh. Oo nga, tama si Samuel, Wilma. May aswang man doon o wala. Basta maging handa na lang tayo sa mga posibleng mangyari. Habang nananatili tayo roon. Kaya nga rin may mga dala akong itak eh. Para naman kahit papano may armas tayo panlaban sakaling mapahamak tayo roon. Lalo na sa mga mababangis na hayop o kaya mga aswang na yan. Hindi na kami nakaimik noon ni Wilma. Tahimik lang kaming naglalakad habang nakasunod kay Tio Ernesto. Dahil inabot kami ng gabi sa daan, tanging lampara na dala namin ang nagsilbing ilaw naming tatlo. Habang mabilis na naglalakad sa mga kagubatang nadadaanan namin. Naging alerto lang din kaming tatlo noon dahil iniisip namin na baka may sumugod na mabangis na hayop. Sa kabutihang palad, walang naging problema sa aming paglalakbay hanggang sa nakarating kami sa bundok kung saan kami magmimina. Kaagad kaming naghanap ng mapagpupwestuhan at naglatag ng dala naming higaan. Pagkatapos, nagpasya na kaming magpahinga dahil nakaramdam kami ng pagod. Uy, Samuel, Wilma. Mauna na kayong umidlip, ha? Magmamatsyag lang ako ng ilang sandali at susunod na rin ako sa inyo matulog.
Bakit po? May problema po ba, Tiyo? Mukhang hindi po yata kayo mapakali dyan. Wala naman, Samuel. Siguro, dahil kakarating lang din natin dito. Kaya ang bigat ng pakiramdam ko eh. Pero wag mo na lang isipin ang sinabi ko ha. Baka kasi sabihin ninyong tinatakot ko kayong dalawa ni Wilma eh. Ay naku, hindi ka naman mag-isa, Tiyo eh. Kanina pa talaga ramdam ko na parang may nakamasid sa atin dito eh. Siguro ganun lang po talaga. Basta baguhan po sa isang lugar. Ay, siguro kaya ganun nga. O siya. Wilma, mauna ka nang matulog ha. Alam kong pagod ka na eh. Sasamahan ko na lang muna si Tio Ernesto na magmatsyag sa paligid natin. Sige po. Matutulog na po ako, Tay. Kuya Sabal. Siya, sige anak. Matulog ka na mabuti ha. Maaga pa tayo magsisimula sa pagtatrabaho bukas. Opo, Tay. Ikaw, sigurado ka bang hindi ka pa matutulog, Samuel? Mukhang hindi na po muna, Tio. Sabay na lang po tayong matulog. Gusto ko ring makiramdam muna sa lugar na to eh. Baka kasi may mabangis na hayop dito at matsyempuan natin. Sayang din. Baka pwede natin gawing pagkain yan. Ay, tama ka nga rin naman doon. Siya, sige, ikaw ang bahala. Wala naman po sigurong aswang sa lugar na to, Tio Ernesto, no? Na mambibiktima sa atin. Ngayong nandito na tayo di ko rin alam kung masasabi ko ba na wala talagang aswang dito, Samuel. Kung papakiramdaman natin ang paligid natin ngayong gabi, baka wala naman, hindi ba? Siguro, dala lang din ang pagod na nararamdaman ko. Siguro nga po, Tio. Naku, winawaksi ko na nga lang din ng kakaibang nararamdaman ko eh. Naku, mas mabuti na yon. Sa ngayon hindi ka na makaramdam ng takot. Pero kung hindi talaga may iwasan na may mga aswang na nananatili sa lugar na ito, naku, wag lang silang magkamaling sugurin tayo at gawan na masama. Hindi ako magdadalawang isip na labanan sila at patayin. Naku, ako rin po, Tio, no? Subukan lang ng mga nilalang na yun dahil mahahanap nila ang katapat nila. Oo nga, tama ka nga riyan. Siya, baka tahimik naman ang paligid natin ngayong gabi. Matulog na rin tayo sa well. Maaga tayo magigising bukas para simulan ng trabaho natin dito. Sige po, Tia. Mahimbing ang tulog naming tatlo noon dahil sa pagod na naramdaman namin. Kinaumagahan, maaga kaming nagising ni na Tio at Wilma. Gaya ng napag-usapan namin, kaagad naming sinimulan ang pagmimina roon. Hindi naman kami nabigo dahil may mga ilang ginto rin kaming nakuha sa unang araw namin doon. Ganoon na lang ang tuwa namin dahil wala pang ibang minero ang nagagawi roon. Dahilan para masolo talaga namin ang lugar. Ito na nga ba sinasabi ko sa inyo, Samuel, Wilma Naku, mabuti na lang at nauna tayo sa lugar na ito. Kaya tingin ko makakarami tayo ng mamimidang ginto. Naku, oo nga po, Tio kung ikukumpara sa iba nating napuntahan noon, mas marami tayong nakukuha dito, no? Kahit unang araw pa lang natin. Naku, magpatuloy lang tayo sa ginagawa natin, ha? Kung ilang araw tayong mananatili rito, tiba-tiba tayo pag-uwi natin sa aking baryo. Dahil sa dami ng ginto na makukuha natin sa bundok na ito. Naku, tama po kayo, Tay. Sana nga'y maging makabuluhan ang pagbimina natin dito kung ganoon nga mangyayari. Naku, sigurado yung Tio Ernesto, no? Kung magpunta man ng iba nating mga kakompetensya dito, naku, nauna na tayong makakuha ng maraming ginto Tama ka nga, Samuel. Sige na. Pag-igihan pa natin ang pag-uukaya at ang makapagpahinga tayo kagad kahit isang oras lang bago magpatuloy ulit sa pagtatrabaho natin. Sige po, Tay. Apo, masusunod po, Tio Ernesto. Naging maganda ang unang araw ng pagtatrabaho namin, maging ng mga sumunod pa. Payapa rin ang paligid namin tuwing gabi. Kaya inakala namin na wala na kaming magiging problema. Hanggang sa makauwi kami noon sa aming baryo. Nang ikatlong gabi na namin sa bundok na iyon, nagsimula akong makaramdam na parang may nagmamasid sa aming tatlo
na ipinagsawalang bahala ko ng una dahil inisip ko lang na dahil sa pagod ito. Hanggang sa isang beses noon, hindi ako makatulog dahil may kakaiba kong naramdaman sa paligid namin. Dahil doon, minabuti ko munang umupo para matyagan ang paligid. Hanggang sa may napansin akong gumagalaw sa bahagi kung saan kami nagmina ni Tio Ernesto at Wilma. Teka sandali. Parang may mga tao roon sa miniminahan namin ni Tio. Naku, sigurado ako sila ang kukompetensya namin kaya kailangan kong gisingin si Tio Ernesto. Tio Ernesto, gumising po muna kayo. Samuel. Teka, ano bang problema mo at bakit kinigising mo ko ha? Sarap sana ng tulog ko eh. Tio Ernesto, hinahanyo lang po ang boses ninyo. Baka marinig tayo ng mga taong naroon sa bahagi kung saan tayo nagbibina eh. Teka, tao? Anong ibig mo sabihin, Samuel? Tignan niyo po roon, Tio. May mga tao po roon na parang naguhukay eh. Sigurado kong sila pong mga kakumpetensya nating mga minero. At naguhukay sila sa bahaging yun kung saan tayo nangunguha ng maraming ginto. Teka, tignan ko nga. Tama ka nga sa sinabi mo, Samuel ah. Naku, hindi maganda ito. Kailangan nating itago ng mabuti ang mga nakuha nating ginto. Dahil baka may balak din silang nakawin ito sa atin eh. Naku, mauuwi sa walang paghihirap natin kapag nangyari nga yun. Sige po. Yan ang pong susunod na gagawin natin, Tio Ernesto. Mukhang kailangan natin silang kausapin. Hindi ako makakapayag na makuha nila ang gintong pinaghirapan natin ukayan, no? Ako rin, Tio. Pero napapaisip din po ako eh. Bakit, Samuel? Gabi na po ito para magpunta sila rito at maghukay ng ginto, Tio eh. Wala pa silang dalang mga ilaw kaya mahihirapan po sila. Paano kaya kung mga aswang pala yun, Tio? Naku, Tio Ernesto. Baka may balak silang iba sa lugar na to. Baka may ililibing silang mga katawan ng biniktima nila. Naku, ewan ko nga sa mga taong yan. Mabuti pa siguro. Alamin na lang natin kung tama ang hinala natin sila ang mga minerong kakumpetensya natin, ha? O kaya yung mga aswang gaya ng sabi mo, Samuel. Sige po kung yan po ang gusto niya, Tio. Tara na po. Lapitan na po natin sila. Sige, Samuel. Ang mabuti pa, dalhin natin ang mga itak natin, ha? Dahil sa sinabi mo, mukhang kinutuban din ako ng hindi maganda eh. Sige po, Tio Ernesto. Dala ang mga itak naming dalawa. Nagsimula na kaming maglakad palapit sa mga taong nakikita naming nakuhukay sa bahaging kung saan kami nagmimina noon. Habang papalapit kami sa mga tao roon, nagsisitaasan ang mga balahibo ko. Nakakaramdam ako ng kakaibang kaba sa hindi malamang dahilan. Nang halos 2 dipa na lang ang layo namin sa kanila ni Tio, napahinto kami sa paglalakad dahil may napapansin kami sa mga ito. Hoy! Anong ginagawa niyo rito? Nang ganitong oras, ha? Teka, Tio Ernesto. Mukhang hindi po tao ang mga yan, ah. Tignan niyo po mga anyo nila. Lalo nang nagbabaga nila mga mata. Mukhang tama ka nga, Samuel. Mga aswang ang mga nilalang na yan. Ako, hindi maganda to! Teka, ano na pong gagawin natin, Tio? Baka susugurin nila tayo. Dahil sa ginawa natin pang i-istorbo sa ginagawa nila. Ngayon, ay may sagot na sa tanong natin. Kung may aswang ba dito o wala, nasa harapan na natin sila. Hindi tayo atras, Samuel. Kung sakaling nga atake sila sa atin, lalaban tayo. Wala sa angkan natin ang tuwag. Lalo na pagdating sa ganitong sitwasyon. Opo, Tio. Handa po ko makipaglaban sa kanila kung kinakailangan. Mabuti naman kung gano'n. Maganda ka lang, Samuel, ha? At kapag nagsimula na sila sumugot, salubungin natin sila at makipagpuno sa kanila ng patayan, ha? Sige po, Tio. Umanda kayo! Hindi man namin alam kung ginto ba talaga ang pakay ninyo rito o may iba pa. Pero hindi namin kaya mabiktima kami! Huwag kayong mag-alala, Ernesto, Samuel.
Hindi naman namin kayo sasaktan kung hahayaan lang ninyo kami mag-ukay rito. Huwag kayo mangingialam at hindi rin namin kayo pakikialaman. Teka, paano kilalanin niyo kami ni Tio Ernesto? Oo nga! Sino ba kayo ha? At ano ba talagang pakay ninyo sa lugar na ito? Hindi na mahalaga kung sino kami. Hindi namin pwede sabihin sa iyo kung anong pakay namin dito at bakit nag-uukay kami ng ganitong oras. Kung ayaw ninyong masaktan, umalis na lang kayo rito at bumalik sa mga pwesto ninyo. Wala kaming balak sa inyo dahil hindi kayo ang ibinunta namin dito. Nakakapagtaka lang naman kasi kung bakit kilala niyo kami ni Samuel. Hindi namin kayo kilala at hindi kami pamilyar sa inyo. Yun ang inaakala mo. Kilala niyo kami pero hindi niyo alam na ganitong uri kami ng mga nilalang. Sige na Ernesto, bumalik na kayo at magpahinga. Hayaan na ninyo kami rito nang sa gayon makuha namin ang kung anong pakay namin dito. Kung susunod kayo sa sinasabi ko, walang magiging problema sa pagitan nating lahat. Ano ba hindi namin gagawin kung ano ang sinasabi ninyo? Maaari kaming manganib sa mga nilalang na tulad ninyo, kaya hindi namin nahayaan na umabot pa roon ang aming sitwasyon kapag hinayaan namin kayo ngayong gabi. Hindi ko akalaing ganyan kapalakatapang, Ernesto. Hindi na namin kayo pinakikialaman sa mga gintong nakuha ninyo dahil hindi yun ang gusto naming makuha sa bundok dito. Kung ako sa inyo, huwag na kayong magmatigas pa dahil hindi rin kami magdadalawang isip na patayin kayo sakaling kalabanin ninyo kami. Wala akong pakialam kung lalabanan ninyo kami. Dahil handa rin kaming gawin ang bagay na yon. Samuel, ihanda mo sarili mo. At sigurado susugurin nila tayo. Opo, Tio! Nasa ganoong sitwasyon kami nang dumating si Wilma. May hawak din siyang itak at mabilis siyang lumapit sa amin. Napailing na lang kami ni Tio dahil nagising pala siya. Pero wala na rin kaming nagawa pa. Dahil handa rin makipaglaban sa mga aswang ang pinsan ko. Nagsiangilan nga noon ang mga nilalang. At walang ano-ano, mabilis silang sumugod sa amin. Gaya ng sabi ni Tio Ernesto, sinalubong namin sila at nagsimulang makipaglaban sa kanila. Wilma! Ikaw na sa isang aswang na yon! At kami nang bahala ni Samuel sa apat pa! Opo, Tay! Akin na po yung dalawa. At sa inyo na po yung dalawang iba pati, Ernesto. Sige, Samuel. Mas mabuti pa nga kung ganoon. Huwag kayong magdadalawang isip na patayin sila. Kung hindi natin sila mapapatay, tayo mandedehado. At baka tayong magawa nilang paslangin. Opo! Gagawin ko po ang sinabi ninyo, Tio. Pumunta kayo sa akin. Kapag nahuli ko kayong dalawa, patagain ko ang buong katawan ninyo hanggang sa mawalan kayo ng buhay. Huwag nating hayaang mangyari yun, mga kasama. Sila ang dapat nating patayin dahil hindi sila mapakiusapan. Hindi kami nakikinig sa mga aswang na halangang kaluluwa. Lalo na at hindi namin alam ang bagay ninyo sa lugar nito. Hindi na ninyo kailangan malaman ang tungkol doon. Basta hindi ginto ang bagay namin dito sa pagkakataong ito. Ayaw na namin makipagkumpitensya sa inyo, Ernesto, sa pagmimila ng ginto dahil mas malaga ang hinahanap namin. Teka, anong ibig sabihin? Huwag na nating patagalin pa ang laban sa kanila, mga kasama. Kailangan natin makita ang hinahanap natin na walang ibang sagabal. Patayin natin sila bago pa man may dumating na iba pang kalaban. Hindi na kami tinigilan ng mga nilalang na yun at sunod-sunod nilang kaming inatake. Dahil doon, itinuon na lang namin ang aming atensyon sa pagkikipaglaban sa kanila. Nagawa namang pabagsakin ni Wilma ang aswang na kalaban niya nang mataga niya ng ilang beses sa bandang liig. Nagalit ang iba pang mga aswang kaya mas naging agresibo sila. Pinagtulungan namin ni Wilma ang dalawang aswang na kalaban ko hanggang sa nagawa naming tamaan ng mga taga ang mga ito sa kanilang likuran at dibdib.
Patuloy pa rin nakikipaglaban si Tio Ernesto sa dalawang nilalang hanggang sa napabagsak niya rin ang isa sa kanila nang mataga niya ito sa lalamunan. Hindi ko inaasahan noon na maitutulak ako ng kalaban naming aswang, dahilan para mahulog ako sa hukay nila. Kuya Samuel! Samuel! Ayos ka na ba riyan? Teka, sandali lang. Tatapusin ko lang ang aswang na ito, ha? At tutulungan kitang mag-alis dyan! Ayos lang naman po ako dito, Tio Ernesto! Mahihirapan lang po akong makaakyat. Dahil malalim na po palang nahukay ng mga aswang na yan. Basta huwag ka mag-alala, ha? Ialis ka namin ni Wilmar yan kapag naubos na naming mapas ng mga hayop dito. Sige po, Tio. Susubukan ko lang din pong makaakyat sa abot na makakaya ko. Sige, Samuel! Teka, sandali. Ano kaya ang kumikinang na bagay sa bahaging yun? Teka, mapuntahan na. At baka sakaling ginto to. Naku, sayang din kapag hindi ko ito nakuha. Aray! Hayop ka, aswang ka! Teka, mukhang hindi maganda to ha. Kailangan ko na makaalis dito para tulungan ko sila Tio Ernesto at Wilma. Pero bago yan, hukahin ko muna ang bahaging ito para makakuha ng bagay na kumikinang dito. Hindi na ako nag-aksaya ng oras ko noon at nagsimula na akong hukayin ang bahagi kung saan may napansin akong kumikinang na bagay. Binilisan ko ang paghukay, lalo na at kamay lang ang gamit ko ng mga oras na yon. Ganoon na lang ang tuwa ko nang may makita akong ginto roon. Walang pagdadalawang isip na hinawakan ko ito at mabilis na kinuha. Nagulat ako dahil hindi yon isang piraso ng malaking ginto, kundi isang itak na may gintong hawakan. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya na dumaloy sa buong katawan ko. Bigla ring kuminang ang gintong hawakan nito sa hindi ko malamang dahilan. Nasa ganoong sitwasyon naman ako nang marinig ko ang boses ni Wilma. Tinulungan niya akong makaalis sa hukay na yon. Sandali lang, Kuya Samuel. Bakit dalawa na yung itak mo? At ang isa ay ginto pang hawakan. Nakuha ko lang ang itak na to doon sa hukay kung saan ako nahulog, Wilma. Akala ko nga ginto Dahil napansin ko kumikinang pero nagulat ako pagkuha ko. Isang itak pala to. Paano naman po napunta ang itak na yan doon, Kuya Samuel? Hindi ko nga rin alam, Wilma. Teka, si Tio Ernesto. Mukhang hindi pa rin siya tapos na makipaglaban sa mga aswang. Oo nga pala. Naku, mabuti nga tinagaw ni tatay ang atensyon ng mga aswang na nakalaban ko kanina. Kaya nagawa po kitang tulungan ngayon. Naku, maraming salamat kung gano'n ha. Tara na, tulungan na natin ang Tio Ernesto para matapos na ang laban sa mga aswang na ito. Sige po, Kuya Samuel. Tara na! Hoy, mga aswang! Samuel! Ako mabuti naman at nagawa kang mayalis si Wilma sa hukay na yun. Oo nga po, Tio Tutulungan na po namin kayo magkapaglaban sa dalawang yan. Sige, Samuel! Hindi! Saan mo nakuha ang itak na yan? Kung sa hukay na ginawa ninyo, kung saan ako nahulog dahil sa pagtulak na kasama mo sa akin. Huwag ninyo sabihin na ito ang pake ninyong kunin sa lugar na ito, ha? Tama ka. Yan na ang hinahanap namin. Ibigay mo sa akin ang itak na yan kung ayaw mo ilibing kita sa hukay doon. Kung gano'n, hindi ko ito ibibigay sa inyo dahil ako nakahukay nito at isa pa. Ano bang kaya ng itak na ito, ha? At bakit gusto nito makuha? Parang wala namang espesyal sa bagay nito Bakit sa ginto niyang hawakan? Wala kang alam tungkol sa itak na yan. Hindi pwedeng mapasa kamay mo ang bagay na yan, Samuel. Hindi mo alam kung gaano sa amin ang bagay na yan. Ano ba ang halaga ng itak na ito sa inyo, ha? Wala na kayo ron. Basta't malaki ang may tutulong yan sa amin. Kaya akin na! Ibigay mo sa akin, Samuel. Gagawin namin ang lahat kapalit ng bagay na yan. Kung gusto ninyo, papalitan na lang namin ng maraming ginto. Samuel, huwag na huwag mong susundin ang sinasabi niya, ha? Hindi mapagkakatiwalaan ng mga aswang na yan. Baka imbis na palitan niya ng maraming ginto yan Patayin ka agad tayo kapag ibinigay mo sa kanya ang itak na yan. Kung labis ang halaga niya sa mga aswang na ito, ibig sabihin, kakaiba nga talaga ang bagay na yan. Mukhang tama nga po kayo, Tio Ernesto.
Malakas ang kutob kong may tinatago ang mga aswang nito tungkol dito eh. Nagalit ang aswang dahil ayaw kong ibigay sa kanya ang itak na gusto nila makuha. Sinugod ko na lang sila gamit ito at napansin ko ang takot sa kanilang mga mata. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng tuwa dahil doon. Nakipaglaban sa akin ang dalawang aswang hanggang sa nagawa kong sugatan sa bandang dibdib ang isa sa kanila. Nagulat pa ako dahil biglang umusok ang bahagi kung saan siya nasugatan. Dahilan para hindi siya matigil sa kanyang pag-ungol na animoy labis ang sakit na naidulot ng itak sa kanya. Walang hiya ka, Samuel! Hindi ko mapapatawad ang ginawa mong ito sa akin! Teka, bakit ganyan ang nangyari sa sugat mo? Umuusok siya, labis na nabubulok. Palalampasin kita ngayon, Samuel. Pero babalikan kita at babawin kong itak na yan sa'yo. Hindi kita titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang bagay na yan mula sa iyo. Humanda ka sa susunod nating pagkikita. Tio Ernesto, ano na pong gagawin natin ngayon? Hayaan na po ba natin sila makatakas? Hindi, Samuel. Habulin natin sila at patayin! Kung hahayaan natin sila makatakas ngayon, baka balikan ka nila kapag kumaling ang aswang na nagawa mo sugatan ng itak na yan. Pero kapag pinatay natin sila ngayon, wala ka ng pangangambahan pa sa susunod. May punto po ang sinabi ni Tatay, Kuya Samuel. Kapag nakatakas pa sila ngayon sa atin, hindi lang ikaw ang manganganib, kundi madadamay pati si Tia Kana. Nagbanta na sa iyo ang aswang na yun, di ba? Kaya hindi na malabong gawin niya to sa atin. Aba, yun ang hindi ko hayaang mangyari, no? Hindi pwedeng madamay si nanay. Dahil lang sa itak na ito. Hindi ko naman alam kung bakit napakahalaga para sa mga nilalang na yun ito eh. Sige, Tio. Sundan po natin sila. Hindi na po natin sila bubuhayin pa. Sige, Samuel. Tara na! Hanapin natin ang mga aswang na yun. Hanggang sa ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit nila tayo kilala. Hindi kaya. Sila ang mga kakumpetensya natin sa pagbibina, Tio Ernesto. Sila lang ang naiisip kong mga tao na nakakakilala sa atin maliban sa mga kanayon natin eh. Yun nga din ang iniisip ko, Samuel eh. Hindi kaya, imbes na ginto ang kinukuha nila, yung itak pala ang hinahanap nila. Baka nga mali tayo nang akalang kinukumpetensyahan nila tayo sa pag-ukay ng ginto. Pero ang totoo, ang itak pala na nahukay mo ang hinahanap nila. Siguro nga, Tio. Pero malalaman din po natin ang tungkol sa bagay na yun, ha? Kapag nakaharap ulit natin ang mga aswang na yun. Bago natin sila tuluyan, sisiguraduhin natin makikilala natin sila. Sige, Samuel. Yun ang gagawin natin sa kanila, ha? Aalamin din natin kung bakit nila gustong makuha ang itak na hawak mo ngayon. Opo, Tio. Hindi na muna namin inisip ang tungkol doon at itinoon na lang ang pansin sa paghahanap sa dalawang aswang na nakatakas. Sinuyod namin ang gubat kung saan namin sila nakitang pumasok. Naging alerto kaming tatlo, lalo na at nakaririnig kami ng mga kaluskos sa aming paligid. Hindi ko maintindihan doon dahil habang mas tumatagal na hawak ko ang itak na may gintong hawakan na nahukay ko, nakararamdam ako ng kakaibang lakas na dumadaloy sa buong katawan ko. Pakiramdam ko rin ay may kasama akong nasa likuran ko lang, kaya hindi ko ramdam ang kahit na anong takot sa mga susunod na mangyayari sa amin doon. Nang makarating kami sa gitna ng gubat, natanaw namin ang dalawang aswang na hinahabol namin. Nagulat kami ni Tio nang makitang nakikipaglaban ang mga ito sa iba pang mga aswang. Tay, bakit nakikipaglaban ang mga aswang na yun sa mga kalahi nila? Oo nga po, Tio Ernesto. Hindi ba dapat nagtutulungan sila? At hindi nagpapatayan lalo na pagkauri lang din naman po sila. Naku hindi sa lahat ng oras ay magkakampi ang mga aswang, Wilma, Samuel. Gaya ng mga tao, nag-aaway rin ang mga ito. Lalo na kung nagkakaroon ng hitwaan ng malalakas at mahihinang uri ng mga aswang. Yun nga lang, mas dehado lang talaga ang mahihina dahil mabilis silang magagapi ng mga kauri nila. Teka, ang ibig niyo sabihin, Tio Ernesto, posibleng may hinang uri ng mga aswang ang nakalaban natin kanina? Marahil ay ganun na nga.
At ang kalaban nila ay mas malalakas sa uri sa kanila. Naku, may kutob ako. May kinalaman sa pinag-aawayan nila. Ang itak na nakuha mo, Samuel. Tay, ano na pong gagawin natin? Kapag nagawa patay ng mga aswang na yun ang mga nilalang na hinahabol natin, hindi na natin sila magagawa pang kausapin pa. Hindi na natin malalaman kung sino sila. At kung bakit nila gustong makuha ang itak kay Kuya Samuel. Hindi tayo pwedeng tumunganga na lang at maghintay lang sa mga susunod na mangyayari. Panigurado akong kapag napatay ng mga kauri nila ang dalawang aswang na nakalaban natin kanina, tayo naman ang pupuntiryahin nila. Ganoon din naman ang mangyayari kaya ngayon pala, haharapin na natin sila talabanan. Sige, Tiyo. Sangayin po ako sa sinabi ninyo. Tignan natin. Kung matatakot din ang ibang mga aswang na yon sa itak na hawak ko ngayon. Kung kinatatakutan ito ng dalawang aswang na tumakas mula sa atin, di ibig sabihin, ganoon din ang ibang aswang kapag nakita nila ito. Posible ang iniisip mo, Samuel. Kaya halika na. Kainin Wilma. At puntahan na natin ang mga aswang na yon. Papatayin natin sila kung kailangan. Nang sa gayon hindi na rin sila makapaghasik ng lakip sa mga kanayunan. Sigurado kung sila ang nananalasa sa mga nayon. At kapag pinabayaan natin, mas lalala pa ang pwede mangyari sa ating bayan. Sige po, Tiyo. Bilisan na po natin ang pagtakbo. Hindi na namin inaksaya pa ang oras naming tatlo. Nang marating namin ang kinaroroonan ng mga aswang na naglalaban, sinigawan namin ang mga ito. Itinuod nila sa amin ang kanilang atensyon at nakita naming galit na galit ang mga nilalang na iyon sa amin. Inihanda na lang namin ni Tiyo at Wilma ang aming mga sarili. Napansin kong nakatingin sa akin ang mga nilalang, lalo na sa itak na hawak ko. Bahagya akong nakaramdam ng kaba dahil doon. Kaya inihanda ko ang sarili ko at napahawak na mahigpit sa aking itak. Siya ang binatang sinasabi ko sa inyo. Siya ang nakakuha ng mahiwagang itak ni Diamar sa hinuhukay namin. Ngayong sinabi ko na sa inyo ang tungkol sa bagay na yun, pakawalan ninyo ako at huwag ninyo ako papatayin gaya ng ginawa ninyo sa kasama ko. Itong itak na ito ang tinutukoy mong mahiwaga. Kaya pala gusto ninyong makuha dahil naniniwala kayo mahiwaga ang bagay na ito. Oo, yan ang nga. Gaya ng sabi ko, wala kayong alam sa itak na yan at sa kaya niya gawin. Kung ako sa inyo, ibigay na ninyo yan sa mga aswang nito. Baka sakali buhayin pa nila kayo kung ikukumpara sa amin. Walang awa ang mga aswang na ito. Pakiusap, pakawalan ninyo. Hindi! Pinagutas siya ng ulo ng kauri niya! Samuel! Wilma! Mukhang tama ang mga aswang na yan sa sinabi niyang walang awa ang mga nilalang na ito! Oo nga po, Tay. Mukhang tama rin po ang sinabi ninyo kanina sa amin ni Kuya Samuel. Marahil, inapapabilang sa mas malakas na uri ang mga aswang na ito kumpara sa mga aswang na nakalaban natin kanina. Kung ganoon, kailangan natin mas maging maingat sa kanila, ha? Maganda kayong dalawa. Hindi rin ako pwedeng magkamali sa iniisip kong pinudo ang mga aswang na ito. Marahil, may mga kasamahan pa ang mga ito na papunta rito at sila ang ibang kalaban na tinutukoy ng mga aswang na yon. Ayos ka lang ba, Kuya Samuel? Oo, Wilma. Ayos lang ako. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako ngayon ang hindi ko rin alam ang dahilan eh. Dagdag pa ron. Nanginginig ang buong katawan ko. Huwag kang matakot, Kuya Samuel. Kung totoo nang mahiwaga ang itak na hawak mo, ibig sabihin, may kakayanan yan lalo na kung gusto makuha ng aswang na ito. Hindi rin siguro basta-bastang itak lang yung hawak mo eh. Tama si Wilma, Samuel. Labanan natin ang mga aswang na ito at huwag nating hayaan na makuha nila ang itak. Paniguradong kapag tumagal ang labanan, malalaman at malalaban natin ang hiwaga ng itak na yan. Baka ang bagay pang yan ang makatulong sa atin para mapuksa ang mga aswang na ito. Sige po, Tio Ernesto. Nang sugurin kami ng mga aswang, kanya-kanya na kaming pakikipaglaban sa kanila. Dahil sa dami nila, sabay-sabay silang umatake sa amin. Napapatingin ako kina Tio Ernesto at Wilma at namamangha na lang dahil nagagawa naman nilang sabayan ang mga aswang na kalaban nila. Noon ko lang din napagtanto ang sinabi ni Tio sa amin ni Wilma na dapat ay may alam kami sa pakikipaglaban
dahil kailangan iyon sa aming trabaho. Hindi ka nagkamali si Tio dahil nagagamit namin ngayon sa sitwasyong ito. Itinuon ko ang pansin ko sa pakikipagbuno at nagagawa kong mataga ang mga aswang na nakalaban ko gamit ang mahiwagang itak na tinutukoy nila. Nang sumugod sa akin ang dalawang aswang, naging mabilis ang kilos ko at nagawa ko silang mataga sa kanilang mga liig. Hindi na ako nagulat nang umusok ang bahaging iyon at tila mabilis na nabulok. Sige na, Manuel! Patay mo ang mga aswang na yan! Kaya siguro nila gusto makuha ang itak dahil may kakayumang tagla itong kamangyarihan na pwede nilang magamit sa kasamaan! Mukhang tama nga kayo, Tio. Tignan yung nangyari sa kanila tuwing natatamaan ng itak na ito ang kanilang balas. Umusok at sugat at tila nabubulok ko. Paniguradong kapag natamaan sila sa bandang ulo at leeg nila, hindi na sila mabubuhay pa. Kaya nga, putirihin mo ang bahagi yun ng kanilang katawan para mas mabilis mo sila matalo. Pwede mo rin tagayin ang likuran nila dahil hindi rin sila mabubuhay pa kapag nangyari yun. Kayong mabubulok ang kanilang laman sa porting yun. Sige po, Tio Ernesto. Susubukan ko pang matamaan sila sa bahaging yun ng kanilang katawan. Pumunta kayo sa akin! Dahil bukod sa hindi ninyo makukuha ang itak na ito, papatayin ko rin kayo lahat! Tay! Mas marami pa po sila! Siguro, may paparating pa rito sa kinaroroonan natin. Kailangan na natin tapusin ang mga aswang na nandito bago pa makarating ang iba nila mga kasamahan. Pahihirapan na tayo kapag dumami pa silang susugod sa atin! Apo, Tio Ernesto! Ubusin na po natin ang mga ito! Hindi ko alam, pero naramdaman kong parang mas gumaan ang katawan ko. Dahilan para mas bubilis ang kilos ko. Ramdam ko ring naging malakas pa ang bawat pag-atake ko sa mga aswang dahil bumabaon sa kanilang katawan ang bawat pagtagang nagagawa ko. Bawat aswang na natatamaan ko ng pagtaga gamit ng itak, napapahiyaw ng malakas, nabubuwal at halos hindi na rin makagalaw. Hindi ko sila tinitigilan hanggang sa nakuha kong mapatumba ng mabilisan ang 5 aswang na kalaban ko. Napatingin ako sa iba pang aswang at nakita ko ang takot sa mga mata nila dahil sa nakikita nilang nangyayari sa kanilang mga kasamahan. Samuel, mukhang nagdadalawang isip na ang mga aswang na sumugod sa iyo. Takot na sila marahil dahil sa pag-ibayo ng lakas at liksi mo dahil sa mahiwagang itak na sinasabi nila. Tama si Tatay Kuya Samuel. Nakakamanghalang din po na mas nagiging mabilis ang kilos ninyo kumpara kanina. Nang dumating ang mga aswang na iyon, hindi na ako nag-alangan pang sugurin sila. Mahigpit akong napahawak sa itak at bawat aswang na umaatake sa akin, walang awa kong tinataga ng buong lakas sa kanilang leeg. Nagtaka ako kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng pagod noon, kaya napapangisi na rin ako habang kinakabahan ang mga nilalang. Naririnig kong napapahiyaw ang mga aswang na kalaban ni Tio Ernesto at Wilma sa tuwing nagagawa nilang paslangin ang mga ito. Marahil, hindi inaasahan ng mga aswang na kaya naming makipaglaban at mapatay ang kanilang mga lahi, dahilan para bahagya silang napaatras. Hindi na muna sila sumugod sa amin, kaya inakala rin namin noon na natatakot lang talaga sila. Nasa ganoong sitwasyon kami nang sa hindi inaasahan may dumating na isang kakaibang aswang. Naku, hindi maganda to, Samuel, Wilma. Hindi ako nagkakamali na may pinuno ang mga aswang na ito at sigurado kong yan ang leader nila. Ha? Bakit naman po, Tay? Teka, may problema po ba tayo, Tio Ernesto? Malaki ang problema natin dahil sa aswang na yan. Kung siya ang pinuno nila, ibig sabihin lang nun, mas malakas siya kung ikukumpara sa mga nasasakupan niya. Kailangan natin mag-ingat sa kanya. At baka siya pa ang makapaslak sa ating tatlo. Paano niyo naman po nasabi yan, Tio Ernesto? Hindi ko naman hayang mapatingin tayo, Tio eh. Ano ka ba? Alam kong hindi basta-basta ang aswang na yan.
Dahil isa siyang agaras! Agaras? Oo anak, minsan ako nakaengkwentro ng aswang na yan nung maliit pa kami ni Ate Cara. Eh hindi ako pwede magkamali sa bagay na yon. Ano po ba yung aswang na yung tiyo? Mukhang may tuturing nga na malakas sila base sa tawag sa kanila eh. Kakaiba ang aswang na yan, Samuel. Malalakas na uri sila na pumapatay hindi lamang ng mga tao, kundi maging ng mga kalahing aswang nila, tapos mababa sa kanila. At maging mga ikanto. Masasabing mabagsik ang isang agaras dahil makakaya nitong gawing mahina at walang kalaban-laban ng kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng kanyang laway. Kapag nagawa ka nitong kagatin, Sunod-sunod akong napalunok ng laway ko dahil sa mga sinabi ni Tio Ernesto. Napatingin din ako noon kay Wilma na halatang may takot na rin sa kanyang muka. Sinulyapan ko ng tingin ang agaras na tinutukoy ni Tio Ernesto na noon ay nakatitig lang din sa amin. Pinagmasdan ko siya ng mabuti at kakaiba nga siya kumpara sa mga nasasakupan niyang mga aswang. May makisig siyang pangangatawan at may maitim na balat. Nagbabaga rin ang kanyang mga mata at nakalabas ang matutulis niyang mga ngipin. Maging ang buhok nito ay kulay puti at hindi may pagkakailang siya talaga ang namumuno sa mga aswang na iyon. Nakahanda lang kaming tatlo noon dahil alam naming ilang sandali lang. Kapag sumenyas na ang agaras na pinuno ng mga aswang, siguradong magsisimula na ulit kaming makipaglaban. Sa wakas, natagpuan din namin ang mahiwagang itak ni Tiamar. Pinata, walang masasaktan sa inyo kapag binigay mo sa akin ang hawak mong itak na yan. Pangako, makakauwi kayo ng ligtas sa baryo kung saan man kayo naggaling at hindi kami mananalasa roon. hindi mo makukuha sa akin ang itak nito. Ang mas mabuti pa, patayin kita! Kesa mapa sa kamay mo ang mahiwagang itak na ito na sinasabi ninyo! Teka, ibig sabihin, kayo nga ang nagkahasik ng kasamaan sa mga kanayunan? Eh, bakit yung ginawa yun, ha? At ano ba talaga ang kahalagaan ng itak na ito sa inyong mga aswang, ha? Oo, kami nga ang may kagagawan ng pampipiktima sa mga kanayunan. Aswang kami, kaya natural lang sa amin ang pumatay ng mga tao at gagawin silang pagkain. Ang tungkol sa itak, mas mabuti na rin siguro hindi ninyo malaman kung ano ang kaya nitong gawin, kung sino ang nagmamay-ari nito at saan talaga ito nagmula. Kung hindi mo sasabihin sa amin, mas hindi mo makukuha ang itak na ito! Matapang kang binata ka! Kung hindi mo ibibigay sa akin ang kusa ang bagay na yan, kukunin ko na lang! Sanay ako makipaglaban, kaya hindi problema sa akin yon. At isa pa, marami kami at tatlo lang kayo. Kaya madali lang sa amin na patayin kayo! Kung inaakala mong papayag kami na mangyari yun, pwes, nagkakamali ka! Marami man kayo, pero hindi kami natatakot sa inyo! Kaya namin kayong ubusin patayin! Paglakas naman ang loob mong sabihin yun ah! Binigyan ko kayo ng pagkakataon para iligtas sa mga sarili ninyo, pero nagmatigas kayo! Dahil doon, hindi na ako magdadalawang isip. Natapusin kayong tatlo! Kaya-kaya naming lumaban sa'yo. Kahit gaano pa kayo karami. Hindi ninyo hahabulin ang mahiwagang itak na sinasabi ninyo kung hindi kayo nababahalang magiging banta ito sa inyo, hindi ba? Pues, kung ayaw niyo talagang ibigay, simulan na natin ang laban! Tingnan natin kung makakaligtas pa kayo sa mga nasasakupan ko mga aswang. Sinayang lang ninyo ang buhay ninyo para sa isang bagay na wala rin kayong kaalam-alam. Tama ka. Kaya nga alamin namin kung ano nga pa ang hiwaga ng baki nito at pinag-aagawan ng mga nilalang na katulad ninyo. Alam kong higit pa sa kakayahan ng itak na itong habol ninyo. Sige na! Simulan na natin makipagpuno! At nang malaman kung sino ang natitirang matibay! O sige!
ibibigay ko sa inyo ang labanan na hinihingi ninyo. Mga kasama, sugurin ang tatlong yan! Siguraduhin ninyong papatay ninyo ang mga yan. At wala kayong ititira. Lalong-lalo na ang binatang may hawak ng mahiwagang itak ni Tiamar! Nang magsimulang sumugod ang mga alagad ng Agaras sa amin, sinalubong namin sila. Itinuon ko ang buong pansin ko sa pakikipaglaban sa mga aswang na umaatake sa akin. Napasigaw ako noong maramdaman kong tila may tumutusok sa kanang kamay kong nakahawak sa itak. Hindi ko mapigilan ng sarili ko at parang may sariling buhay ang mga kamay ko na walang tigil doon sa pagtaga sa bawat aswang na nakakasalubong ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong parang may mga sangang gumagapang mula sa aking kamay hanggang sa braso. Kahit na ganoon, patuloy pa rin ako sa pakikipaglaban. Napansin ko ang galit ng pinunong Agaras sa tuwing nagagawa kong patayin sa pamamagitan ng isang pagtagalang ang mga alagad niya. Kalaunan, naubos ko ang mga aswang na sumusugod sa akin at nagulat ako dahil mabilis na nabubulok ang mga katawan ng mga ito na tila ilang araw nang namamatay. Samuel! Anong nangyayari sa'yo? Kuya Samuel! Bakit ganyan ang kamay ninyo? Parang may bumaon na maliit na sanga hanggang sa braso ninyo. Hindi ko rin alam kung bakit nangyari ito sa akin. Bigla ko na lang naramdaman na tila may tumutusok sa kamay hanggang sa braso ko. Naku, nagulat na lang din ako nang makita nga ito eh. Nakakapagtaka din kung bakit ganyan ang nangyayari sa mga aswang na nagawag sugatan ng itak na yan. Marahil kaya natatakot ang mga aswang na masugatan sila gamit ang itak na yan, Kuya Samuel. Dahil alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila. Mukhang tama nga si Wilma, Samuel. Pag hindi ko lang maintindihan ngayon, kung bakit ganyan ang nangyayari sa iyo. Yan ay dahil hindi siya ang pinili na mahiwagang itak na yan. Bilang bagong nagmamay-ari sa kanya, sabihin na natin, siya ang magiging susunod na manunugis ng mga aswang. At iba pang elemento, matapos ang ilang dekada nang huli itong nagkaroon ng tagapangalaga. Anong ibig mo sabihin, gaswag ka? Kung sana ibinigay ninyo sa akin yan, hindi na sana kayo naguguluhan pa ngayon. Sana ako na lang ang bagong nagmamay-ari niyan. Hindi ko rin po alam kung bakit nangyari ito sa akin, Tio Ernesto. Wilma, pagkaramdam ko, kasama ako sa labanang ito eh. At hindi na ako natatakot sa mga nilalang na to. Wala rin akong pakialam kung marami pa silang darating. Dahil may kung anong nagsasabi sa akin na mauubos ko silang patayin sa pagtulog ng itak na hawak ko. Mabuti kayo, Samuel. Mas madidiskubre mo pa ang kayang gawin ng itak na yan. Kaya nagsabi ko sa iyo, kung mahiwaga nga ang bagay na yan, ibig sabihin, kayang matalo ng taong may hawak ng itak na yan ang mga aswang na ito. Tay! Tignan niyo po roon, no? May mga aswang pa pong paparating. Hindi na yata nauubos sa mga aswang na to eh. Kahit panipas lang na natin ang iba sa kanila. Kaya nga, mas kailangan din natin pinasan ang pagpasla sa mga aswang na ito. Kayo na pong bahala sa mga aswang na ito, Tio Ernesto. Wilma, ako nang bahala sa mga paparating pa. Teka, sigurado ka ba, Samuel? Baka mapahamak ka sa mga nilalang na yun eh. Lalo na't mas marami sila. Opo, Tio, sigurado po ako na makakaya ko po silang lahat. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Sige, ikaw ang bahala ha. Nagtaka kami noon dahil sa sinabi ng pinuno ng mga aswang. Makalipas ang halos 2 minutong namutawi ang katahimikan sa pagitan naming lahat. Binasag na ito ng Agaras. Nanatili lang kaming alerto noon ni Tio at Wilma. Lalo na at naghihintay na lang ng senyales mula sa pinunong aswang ang mga natitira pa nitong alagad. Kung sana ay hindi ninyo pinakialaman ng mga aswang na gustong kumuha ng itak na yan. Kanina pa sana namin nakuha yan sa kanila. Kayong napas lang na sila. Ang mga alagad ko. Ibig sabihin, ikaw palang nag-utos sa patayin ng mga aswang na yun.
Siguradong hindi mo nasasakupan ang mga nilalang na yon. Kaya ganoon ka ng kadali para sa'yo. Naiutos ang kamatayan nila! Paano ko sila magiging katribo kung dati silang mahihinang tao na naging aswang lang dahil sa hawa sa kanila? Nakakatawa talaga ang mga aswang na yon dahil hindi nila sinabi sa inyo kung sino sila at ano ang nangyari sa kanila. Ano pong ibig ninyo sabihin? May alam kayo tungkol sa mga aswang na yon? Ang mas mabuti pa, sabihin ninyo sa amin! Hindi na namin sila nagawa makausap pa tungkol doon dahil pinatay na sila ng mga alagad mo! Kaya nga nagsabi ko, tao sila na naging aswang! Ibig sabihin, nahawahan lang sila kaya mahihina silang nilalang. Kaya nila gustong makuha ang itak at kung saan-saan minahan sila naghahanap dahil gusto nilang maging malakas. Nalaman nilang malaki ang may tutulong sa kanila ng mahiwagang itak na pagbabay-ari ng isang engkantong mandirigma na ipinagkatiwala sa isang manunugis ng aswang na naging bantog ng kapanahonan niya. Teka, ibig sabihin, tama ang hinala namin. Sila ang mga itinuturing namin kakumpetensya na nakakilala sa amin. Kaya alam nila ang pangalan namin ni Samuel. Tama rin kami na hindi pa na ginto ang hinahanap nila. Dahil ang itak na tinutukoy mo, ang gusto nilang makuha. Marahil ay ganoon nga. Sinusubaybayan na namin sila simula noong bahawahan sila ng mga alagad ko. Dahil napagpat sila sa aming dayon, inakala namin mapagkakatiwalaan sila kapag ginagawa namin silang kalahi namin. Pero, traitor lang din pala sila dahil mas gusto nilang patayin kami. Lalo na ako, gamit ang maywagang itak. Ngayon, alam ko na kung bakit gusto nilang mapasa kamay nila ang itak na hawak ni Samuel. Yung pala sanang magiging proteksyon nila sa inyo. Tama nga kayo. Nang mabalitaan nilang dito nakabaon ang mahiwagang itak, nagpasya silang pumunta rito para hukayin niyon. Ang liit nga ng mundo. At pagkakataon na rin mismo ang nagpalapit sa inyo dahil na-tiyempong nandito rin kayo para magbina. Hindi ko rin akalain na kayo pa ang makakakuha ng itak. Eh sana, nang unang gabi pa lang na narito kayo, pinatay na namin kayo! Hayop ka! Kaya pala kakaibang nararamdaman namin ng gabing yun! Minamatyagan pala ninyo kami! Hindi ko alam kung anong hiwaga ang bumabalot sa itak na ito. Pero dahil alam ko na rin kahit papano ang epekto nito sa mga aswang na tulad ninyo, sisiguraduhin kung hindi mo ito makakuha sa akin! Handa akong patayin kayo! Makuha lang ang itak na yan! Kapag napasa kamay ko yan, alam kong hindi na magaganib ang lahi namin. Mas magiging malakas pa ako dahil walang sino mga aswang ang mangangahas na kumalaban sa akin kapag nangyari nga ang bagay na yon. Ba't hindi ko papayagang manghari sa mga kalayunan ang ganit na aswang na tulad mo? Papatayin kita bago pa man mangyari ang kung ano mang binabalak ninyo! Dito! Baila! Sumugod na tayo sa kanila! Sinugod din na Tio at Wilma ang mga aswang na alagad ng Agaras. Pinuntirya ko naman ang pinuno ng mga aswang. Pero nagawa akong harangan ng mga alagad niya. Napakuyom ako ng palad ko dahil sa galit at inis, lalo na. At naririnig kong napapahalakhak ang pinunong Agaras. Hindi ko rin alam kung bakit may kung anong nag-uudyok sa akin na paslangin ang mga aswang, lalo na ang kanilang pinuno. Tipong may malakas na enerhiyang kumakawala sa mahiwagang itak na hawak ko dahil mas bumabaon pa ito sa braso ko. Sa pagkakataong yun, hindi ko naramdam ang sakit ng pagbaon nito. Bago mo ako magawang patayin, dadaan ka muna sa mga alagad ko! Alam nila kung paano poprotektahan ang pinuno nila! Humanda ka lang talaga sa akin, ayop ka! Tatapusin ko mga alagad mo at isusunod kita sa kanila! Hindi ka makakatakas pa sa gabing ito nang sa gayon ay matigil na rin ang pambibiktima ninyo sa mga kanayunan! May mga napaslang na kayo, kaya hindi ko nahahayaan na madagdagan pa ang mga napapatay ninyo habang nababuhay pa kayo! Yon
ay kung makakaya mo, Binata. Hindi ibig sabihin ay malakas ka na dahil ikaw ang may hawak ng mahiwagang itak ng engkantong mandirigma na si Diamar na ibinigay niya sa bantog na manunugis sa sitandang Tiago. Mahina ka kumpara sa matandang yon, kaya hindi mo ko matatalo. Kung yun ang iniisip mo, pues, magkakamali ka! Wala kang alam kung sino ang binatang may hawak ng mahiwagang itak na sinasabi mo! Ngayon, alam ko na kung bakit siya ang sinasabi mong susunod na manunugis. Dahil siya ang pinili ng itak! Marahil, ito ang pamamaraan ni Tandang Tiago na ipamana sa ika-4 na henerasyon ng kadugo niya ang mahiwagang itak na hawak niya noon! Teka, ang ibig mo sabihin, kadugo ng matandang yon ang binata nito? Ang Tandang Tiago na tinutukoy mo ay isa sa mga ninuno ng angkan namin. At tama ka, isa nga siyang bantog na manunugis kung kapanahunan niya. Samuel, marahil ay siyang tinutukoy mong naikwento sa iyo ng iyong ina noon. Tama ka nga, Tiyo. Siya nga yun. Hindi pwede mangyari ito! Marahil ay pinaglalaroan ninyo ko! Hindi ko alam na ang itak pa lang yan ang nawala noon na pinag-uusapan natin dito. Sa tagal ng panahon, ay ibinaon na sa limot ang kwentong ito tungkol sa kanya. Pero ngayon, muli pa palang mauungkat. Kaya pala matapang din ang pinatang ito. Dahil nasa dugo ninyo ang pagiging manunugis. Pero kahit na ganon, sisiguraduhin kung hindi kayo magtatagumpay na mapatay ako. Mahina ang bata yan kung ikukumpara sa akin. Kaya sa aming dalawa, mas mananalo ako. Maliban na lang Kung ano? Sabihin mong hayop ka! kung kakabayan at tutulungan ka ng matantang Tiago na yon. At maging ng engkantadong mandirigma na si Diamar. Yun lang din naman ang tsansa mo para matalo ako. Kung sigurado ka, ngayon lang ang paraan. Eh bakit takot ka na mapunta ito sa iba? At gusto mong mapasa kami mo mahiwagang itak dito? Yon ay dahil sa banta sa kahit anong lahi ng aswang. Ang maiwagang itak ni Diamar na isa sa pinakamamagsik na engkantong mandirigma na lumipol doon sa mga pinakaunang lahi ng mga agalas. Sa naging kabay ni Tandang Tiago na mga panahon yon, gusto kong makuha ang itak na yan dahil kapag ako ang nagmay-ari niyan, bukod sa wala na magiging banta sa lahi namin, magiging mas makapangyarihan ako kumpara sa iba pang mga aswang na pwede kong maging alipin at maging pagkain! Hayop ka talaga? Ganit ka! Ang dapat sa mga katulad mo, hindi na pinabuhay pa! Kaya humanda ka! Sinugod ko ang mga alagad ng agaras at walang awang pinagtataga ang mga ito. Nagawa kong ubusin ang 6 na aswang na sabay-sabay na sumugod sa akin. Kita kong natakot ang iba pang mga aswang at nagdalawang isip ang mga itong umatake. Hinamon ko sila at kalaunan dahil sa banta ng kanilang pinuno na papatayin sila kapag hindi nila ako napaslang. Wala na silang nagawa pa. Naramdaman ko noon na habang tumatagal ang pakikipaglaban ko sa mga aswang, mas nag-ibayo ang lakas at liksing taglay ko. Mas gumagaan na rin ang buong katawan ko. Sa kalagitnaan ng pakikipagbuno ko, nagulat ako nang biglang lukubin ng kakaibang kinang nang gintong hawakan ng itak ang buong katawan ko. May naririnig din akong boses sa isipan ko na nagsasabing huwag akong titigil sa pakikipaglaban dahil sasabahay niya akong mapaslang ang pinuno ng mga aswang. Ay nako! Mukhang hindi wagan dito! Mukhang ginagabayan ka na ni Tandang Tiago at Diamar! Tama ka nga. At hindi ako titigil na makipaglaban hanggang sa magawa ko maubos ang lahi ninyo! Kuya Samuel! Mukhang siya na lang at ang 4 ng alagad ang natitira ngayon dito! Oo nga, Samuel! Ang mabuti pa, tapusin na natin ang laban sa mga aswang na ito! Kami na ang bahala sa 4 niyang alagad at ikaw naman sa kanya, ha? Kapag natapos kami, tutulungan ka namin tapusin ang hayop na yan!
Kahit mag-isa na lang ako at magsama-sama pa kayong tatlo, hindi pa rin ninyo ko matatalo. Hindi lang ako matamaan ng mahiwagang itakbo, binata. Hindi mo ako mapapatay. Sisiguraduhin ko pupatuloy ko ang kamay mong may hawak ng bagay na yan kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero isa lang ang masasabi ko talaga sa iyong hayop ka. Kung may mamamatay man ngayong gabi, ikaw yun! At ito ang magiging katapusan ng lahi ninyo! Sige! Bakit hindi na natin simulan ang laban? Sugurin sila! Patayin ang dalawang kasamahan ng binatang ito! At ako na ang bahala sa kanya! Ipapatikim ko sa inyo kung gaano kabagsik ang isang agaras! Sige! Hindi kita atras ang hayop ka! Sisiguraduhin kong hindi na mabubuhay! Ang ganit at walang pusong aswang na tulad mo sa mundog to! Mabubulok ang katawan mo! Dahil sa itak nito! At mabubulok naman ang kaluluwa mo sa impyerno! Buong tapang at lakas kong hinarapan ang pinunong agaras. Dahil alam kong mas malakas ito kumpara sa mga alagad niya, hindi ako nagpakita ng kahit na anong pag-aalinlangan habang nilalabanan ko siya. Napapangisi siya sa akin habang iniiwasan ang pagtaga ko sa kanya. Pero hindi ako tumigil sa pag-atake. Mabilis ang kanyang kilos, kaya medyo nahirapan din akong sundan siya. Pero kahit na ganoon, wala sa isipan ko ang sumuko na lang. Kaya mas binilisan ko rin ang aking pagkilos at mas nilakasan ang bawat akma ng pagtaga sa aswang. Pakiramdam ko nga noon ay nag-iibayo pa ng husto ang aking kakayahang pisikal. Isinaalang-alang ko lang doon ang sinabi ni Tio Ernesto tungkol sa kakayahan ng agaras. Kaya nag-iingat din akong hindi niya magawang makagat. Hindi may pagkakailang magaling kang makipaglaban, Pirata. Pero kahit na ganoon, hindi sasapat ang kakayahan mo para matalo ako. Hindi mo nga magawang tamaan ako ng pagtaga. At kung kanya lang tinaman, mabilis kitang matatalo. Hoy! Huwag mong balitin ang kakayahan ng kalaban mong agaras ka! Kahit kaano ka pa kalakas, may kahinaan ka ring hayop ka! Patapusin namin itong apat na alagad mo at isusunod ka namin! Sige! Kung gusto rin din yung tanasin ang hirap na pinararanas ko sa binatang ito, hindi ako magtatalawang isip na gawin yon! Sa ngayon, kami na muna maglalaban! Kuya Samuel! Mag-iingat ka sa pakikipaglaban sa aswang na yan! At huwag mo nga hayaang mapatay ka niya, kuya! Oo! Hindi mangyayari ang bagay ni Wilma. Malakas lang siya sa akin ngayon. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ko na siya matatalo! Bago mo ako matalo, pahihirapan ka muna sa mga kamay ko. Kapag nagawa kita mahuli, sasakalin kita at dudurugin ko ang mga buto mo na sa ngayon ay hindi ka na makalaban pa sa akin. Pagkatapos nun, dudukutin ko ang atay mo at kakainin ang buo! Kung inaakala mong matatakot mo ako sa kung anong mang pinabalak mo sa akin, nagkakamali ka. Hindi ikaw ang papatay sa akin. Hawak ko ang itak na kinatatakutan mo. At kapag matamaan ka nito, siguradong maghihina ka na. Lalo na kapag tinagtag ko ng tagaan niyang buong katawan mong hayop ka. Mabubulok ka gaya ng kaluluwa mong susunugin sa ilalim ng lupa kapag nagawa kitang pastangin. Huwag ka ng puro salita lang, Pinata! Ipakita mong kaya mong gawin kung ano man ang sinasabi mo! Sugod! Humanda ka! Tatapusin kita! Yan ay kung hahayaan ko mangyari. Ikaw ang tatapusin ko! Walang hiya ka! Naguhang magsugatan ang chat ko gamit ng mahaba mo mga kuko! Samuel! Bayos ka lang ba? Sandali na lang! At patatapusin namin ni Wilma ang mga aswang na ito! Tutulungan ka namin kagad! Huwag niyo po akong intindihan, Tio Ernesto! Ito na lang po ninyo ang atensyon niyo sa pagkikipaglaban sa mga aswang na yan! Kaya ko na po ang agaras sa ito! Nang muli akong sugurin ng agaras, wala na akong nagawa pa kung hindi ang umiwas sa kanya. Ramdam ko ang hapdi ng sugat ko sa tiyan. Pero kahit na ganoon,
minabuti kong tiisin na lang. Hindi ako tinitigilan ng pinuno ng mga aswang hanggang sa nagawa niya akong mahuli at masakal gamit ang kanyang naglalakihang braso. Napapaungol na lang ako dahil sa higpit ng pagkakasakal nito sa akin. Halos mawalan na rin ako ng mali noon. Pero ganoon na lang ang gulat ko nang marinig kong napaungol ang aswang. Naramdaman kong babagsak ang katawan ko sa lupa. Pero biglang may sumalo sa akin. Wilma! Ikaw na muna ang bahala sa pinsan mo, ha? Tatapusin ko lang ang agaras na ito! Sige po, Tay! Kuya Samuel! Huwag po kayo mamamatay! Uuwi pa po tayo sa baryo kapag natapos natin ang laban natin sa mga aswang na to! Pakiusap po! Hindi ako mamamatay, Wilma. Huwag kang mag-alala. Kapag nakabawi ako ng lakas ko kahit ilang minuto lang na pahinga, makikipaglaban ulit ako sa aswang na yun. Hindi ko hayaan na mag-isa lang kayo ni Tio Ernesto na makipagbuno sa kanila. Hindi mo nakakayanin, Kuya Samuel! Hiyaan niyo na lang po kami ni Tatay na siyang tumapos sa laban ng agaras na yun! Hindi pwede, Wilma. Ayokong papahamak si Tio Ernesto. Aray kong ayop ka! Kapag ako nakawala sa pagkakasakal mo, papatayin kita ng tuluyan! Tay! Bitawan mo ang ama ko! Ibibigay namin sa inyo ang itak kung yun talaga ang gusto mo! Basta pangawalan mo lang kami at hayaan mo kami makauwi sa baryo namin! Kung kanina pa sana ninyo naisip ang bagay na yon, hindi na kayo humantong pa sa ganitong sitwasyon! Ibigyan na muna ninyo sa akin ang mahiwagang itak bago pa kawalan ng taong ito! Wilma, hindi ko ibibigay ang itak dito. Kapag ginawa natin yun, maghahari ang agaras na yan. Magpapatintin tayo kapag nadalasayan kasama ang tribong bubuuin ulit niya. Hindi! Ito na lang po ang paraan para makaligtas tayo, Kuya Samuel! Hindi! Hindi! Hindi ko gagawin ang bagay na gusto mo! Tatapusin ko ang laban! Kahit ano mangyari sa akin! Alam kong kaya ko dahil hindi ako nag-iisa, Wilma! Pero Kuya! Alam kong hindi lang ito ang kaya ng itak na hawak ko! Alam kong hindi ito magiging mahiwaga ng walang dahilan! Kaya mo akong patanayin sa iyo sa kabila ng sitwasyon natin ngayon! May pag-asa pa rin manahigang kabutihan sa kasamaan! Buong puso ako lalaban! Sinubukan kong tumayo noon para harapin ang agaras. Pero nanginginig ang buong katawan ko, lalo na ang tuhod ko. Naririnig kong tumatawa ang aswang, pero hindi ko pa rin isinusuko sa kanya ang itak na hawak ko. Nakikiusap naman noon si Wilma, lalo na't hindi tinitigilan ng aswang si Tio Ernesto. Napatingin ako sa aking tiyuhin at nakita kong napapailing ito. Hudyat na maging siya ay ayaw ring ibigay ang itak sa agaras. Nasa ganoong sitwasyon kami nang hindi kalayuan ay may napansin akong isang matandang lalaki na nakatayo. Nagliliwanag ito habang nakangiti sa akin. Hindi ko alam kung sino yun, pero nang biglang nawala ito sa paningin ko, pakiramdam ko ay nilukob ako ng kakaibang enerhiya. Kuya Samuel! Kumikinang ang hawakan ng itak na hawak mo! Oo nga no. Ako nang bahala rito, Wilma. Hoy! Bitawan niyo si Tio Ernesto! Ako ang harapin mo! At tayo magtutos! Yan ang gusto ko, binata. Matapang at hindi madali sumuko sa laban. Sige, bibitawan ko itong lalaki ito. At kagalabanin kita. Oras na matalo kita. Tutuluyan kita at magiging akin na ang mahiwagang itak na yan. Sige! Pumapayag ako sa gusto mo! Ganyan nga! Humanda ka! Dahil katapusan mo na! Samuel! Mag-ingat ka! Huwag kayong mag-alala, Tio Ernesto. Tatapusin ko na po ang laban sa agaras na ito. Ikaw ang humanda! Hayop ka! Dahil ikaw ang matatapos sa ating dalawa! Hindi ko alam, pero hindi ko ramdam ang hapdi ng mga sugat na natamo ko noon sa pakikipaglaban. Mas naramdaman ko ang kakaibang enerhiya mula sa mahiwagang itak na noon
ay hindi na tumitigil ang pagkinang ng hawakan. Nangakmang susugurin ko na ang aswang, napansin ko ang kakaibang takot sa mukha niya. Noon ko lang napagtanto kung bakit. Nang mapatingin ako sa kanang gawi ko, nanlaki rin ang mga mata ko nang makita ang matandang nakita ko rin. Kasama ang isa pang nilalang na may mahabang buhok at matutulis na tainga. Nakangiti sila sa akin at kasabay ng pagtaga ko sa agaras, ganoon din ang ginawa nila. Dahilan para bumaon ito mula sa leeg hanggang dibdib ng aswang. Hindi pwedeng mangyari to! Bakit kasama mo si Tandang Tiago at Jamar? Marahil, yun ay dahil gusto rin nilang matapos ang kasamaan mo rito sa mundong to. Kaya, sigurado na kung ito ang magiging katapusan mo! Ah! Tio Samuel, Wilma, tapos na po ang laban. Tignan ninyo, at nakahiwalay na ang ulo ng agaras sa kanyang katawan. Mabubulok ng hayop na yan. Ah! Naku, hindi! Samuel! Wilma! Tulungan mo ang pinsan mo! Opo, Tay! Pinanghiran na po ako, Tio. Gusto ko lang pong magpahinga matapos ang naging laban ko. Teka sandali! Bubuhatin kita ha, at babalik tayo kung saan tayo natulog ha! Doon ka magpapahinga hanggang sa makabawi ka ng lakas mo. Sige po, Tio. Ako na lang bahala sa katawan ng mga aswang nito ha. Bukas na bukas din uuwi na tayo. Wala na akong pakialam sa gintong makukuha pa natin dito. Basta, ang mahalaga ay makauwi na tayo ha. Magpapahinga ka roon. At nang sa ganun ay kumaling ang mga sugat na natamo mo. Tio pong bahala, Tio Ernesto. Naku, maraming salamat, Samuel. Dahil nagawa mong patay ng aswang na yon. Ako na magpapaliwanag kay Ate Kana kung ano nangyari dito ha. Yun ang huling narinig ko noon bago ako mawalan ng malay. Nagising na lang ako kinabukasan na nasa bahay na ako. Ramdam ko noon ang sakit ng buong katawan ko. Lalo na ang bandang tiyan kung saan nagawa akong sugatan ng aswang. Dahan-dahan akong bumangon at sakto namang dumating sina Tio Ernesto at Wilma. Hinayaan kami ni Nanay na mag-usap at pinaghanda na lang kami ng makakain sa kusina. Kuya, paano niya nagawang paslangin ang agaras na yun? Hindi ko nga rin alam eh. Pero bago ko nagawang pati ng aswang na yun, nakita kong labis na takot sa mga mata niya. Pero ano ba talaga ang nangyari, Samuel ha? Ang maywagang itak, Tio eh. Siya nga ang tumulong sa akin kung bakit napatay ko ang aswang na yun. Teka, anong hindi mo sabihin? Kasi ganito po. May matandang lalaki akong nakita eh. At isang kakaibang dilalang na may mahabang buhok at matutulis sa tenga. Sabi ng agaras bago siya mamatay, kasama ko si Tandang Tiago at Jamar. Kaya malakas ang kutob kong yun ang bantog na madalugis na tinutukoy nila. At maging ang engkantadong mandirigma na nagmamay-ari ng mahiwagang itak. Nakuya, marahil ka doon nga, Samuel. Kung ako sa'yo, alagaan mo na maigi ang itak na nahukay mo ha. Bukod sa ninuno natin ang dating tagapangalaga yan malaki rin ang may tutulong yan sa hinaharap, lalo na sa'yo. Isa pa, huwag ka na mag-alala ha. Sinabi ko na sa ina mo ang lahat ng nangyari. Naibigay ko na rin sa kanya ang pera na kinita natin sa mga gintong nakuha natin doon. Talaga po. Naku, maraming salamat po, Tio ha. Naisip kong gamitin ang itak na ito sa kabutihan. Gusto ko rin maging isang mananugis ng mga aswang. Naku, ikaw ang magdedesisyon ng landas na tatahakin mo, Samuel. Kung yan ang gusto mo, nandito lang ako na aalala at susuporta sa iyo ha. Hindi basta-basta ang naging karanasan natin sa bundok dahil sa mga aswang na yon. Kaya naiintindihan kita kung pipiliin mong sundan ang landas ni Tandang Tiago. Sige po, Tio Ernesto. Maraming salamat po sa inyo ha. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari noon sa amin ni Tio at Wilma. Gaya ng sabi ko kay Tio Ernesto,
pinili kong gamitin ang mahiwagang itak sa kabutihan. Tinahak ko ang landas ng pagiging isang manunugis ng aswang at sumali sa mga grupong may katulad kong hangarin. Mas itinuon ko ang sarili ko sa pagsasanay at pagpapalakas ng pisikal kong kakayahan. Suportado rin ako noon ni nanay, kaya mas ginanahan akong ipagpatuloy ang nasimulan ko. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ako ng sariling pamilya. Hindi ko nailingid sa kanila ang aking mga naging karanasan at mga gawain bilang isang manunugis ng aswang. Lalong-lalo na at ako ang binatang nakahukay ng mahiwagang itak ng bantog na manunugis. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Samuel, taong 1958. Mindoro. Noong mga panahong ito, binata pa lang ako at naninirahan kasama ang aking ina. Isa sa pinagkakakitaan ko noon